Sa ibang balita, hindi bababa sa 4 ang kumpirmadong patay sa pag-aamok ng isang lalaki sa Kawit, Cavite kanina. Kabilang sa kanila ay 2 bata. Makibalita tayo kay Ian Cruz. Ian? Yes, Trisha, umaabot na nga sa 7 yung sa pinakahuling bilang ng Cavite Police yung patay din sa nangyaring pamamaril dito sa Kawit, Cavite, habang 8 yung sinasabi nga na injured dito sa nangyaring pamamaril. Na ang suspect nga napatay na rin ay si Ronald Bae alias Bossing. Trisha, katabi ko ngayon si Superintendent Junicio Borromeo, ang Deputy Provincial Director itong Cavite. Sir, si Mr. Bae, ano bang profile nito? Bakit nagawa niya itong pamamaril na to, sir? Unang-una, according sa ating investigation na kinandak, kagabi pa lang naglalasing na ito at mukhang may problema sa pamilya dahil nagkahiwalay sila mag-asawa, no? Tapos may mga na-recover tayong drug paraphernalias doon sa kanyang bahay during the conduct of search nung pagkatapos ng insidente. Kaya pinaghalong depression, alak at droga itong naging umpisa siguro ng insidente nito. Sir, meron siya kasama, yung sinasabi nagre-reload, pagka naubos na yung bala sa magazine, may nagre-reload daw ng bala doon sa magazine. Itong John Paul, alias John Paul. Nasaan na si John Paul, sir, at anong ginagawa ng Cavite Police para mahanap po itong lalaking ito? Dispatch na tayo ng team ng Special Operation Group para i-locate si John Paul. Kasi unang-una, gusto natin siyang ma-interview para malaman kung ano nangyari. Kasi ayon sa mga testigo, tinatakot din niya, kargahan mo yung magazine ko, hindi papatayin kita. So, mas maganda na makuha natin siya para mas lalong maliwanagan ang gagawin nating investigation. So, sir, yung mga iba pong mga biktima, nakauwi na po ba sila o iba po nasa iba pong mga ospital pa? Sa ngayon, nasa hospital pa lahat, maliban dun sa mga namatay na yung iba dinala na sa morgue. Alright, maraming salamat po, Colonel Borromeo. So, Trisha, yan nga, sa mga sandaling ito, yung area ng Tabon 1 doon sa Kawit, Cavite. Dito sa Kawit, Cavite, balot pa rin sila ng takot. Yung iba kasi may pangamba na baka daw buhay pa yung suspect, ayaw pa nilang lumabas. Pero nung nalaman naman nila na napatay na, nung magigiting natin ng mga mula sa pulis ng Kawit at saka nung Cavite Police, napatay na sa encounter itong suspect na si Bossing, si Ronald Bae, naglabasan na sila sa kanilang mga bahay. So sa ngayon, patuloy pa itong ginagawang follow-up operation ng mga pulis para ma-locate naman itong sinasabing kasabwat nitong suspect na si Bae na si John Paul, para malaman na talaga kung ano talaga yung naging punot dulo bakit sila namaril dito sa Kawit, Cavite. Trisha? Ian, balikan lang natin ng konti. Paano ba nangyari yung pamamaril na yan kanina? Balik, Trisha, ang lumalabas kasi, sinasabi, kagabi pa uminom itong suspect, kasama nga yung kanyang tauhan, si John Paul nga, tapos inabot na marahil ito ng umaga, at kaninang around 9:30 a.m., lumabas ito ng kanilang bahay. May nakausap tayo doon sa likod bahay nila. Yun daw ang unang binaril, isang babae na naglalaba lamang ito. Binaril niya ito sa bandang Luzon, at pagkatapos noon, meron na naman siya isang bahay na pinuntahan, at mga bata naman yung kanyang binaril doon. And then right after that, nagpunta siya doon sa malapit sa kanilang bahay. Sunod-sunod na, Trisha, sunod-sunod niya niyang pinagbabaril. Yung mga kapitbahay niya, yung mga bawat madaanan niya, lumabas siya doon sa pinaka-main road nila, sa Panib Street. At yung lahat na mapadaan doon na nakita niya na gusto niyang barilin, ay binabaril niya. At ito nga si John Paul naman, na kanyang tauhan, ito yung nagre-reload naman pag nauubusan ng bala, yung kanyang magazine, yung kanyang caliber 45 na baril. At umabot pa to, Trisha, doon sa kanilang mini talipapa, may talipapa pa doon sa isang sa lugar nila. At napakahaba talaga nung nilakad niya. Kaya nga may mga biktima tayo ng mga bata, may matanda, may magtataho. So meron ding nagmumotorsiklo lamang, binaril niya. So iba-ibang klase ng tao yung kanyang binaril, at very tragic nga talaga yung nangyari. At mabuti na lamang at nakapag-responde kaagad itong mga kagawad nga ng Kawit Police sa kanong Cavite Police. Kaya napatay sa isang enkwentro itong suspect. Yun nga lamang si John Paul na sinasabing taga-reload ng magazine ay hindi ito Trisha na-locate. Kaya hanggang ngayon patuloy nga ito tinutugis ng isang special operations group na binuo ng Cavite PNP. Trisha? Okay, maraming salamat, Ian Cruz.